Dominant Protector. Credit to the author. 7141150. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil dito, mas natitiyak ni Yuan Bao na sina Botong at Ru Feng ay nagtatangkang maghiwalay sa kanila ni Terence, nilalayo ang kanilang mga sarili kay Terence habang lumalapit sa kanya. Mabuti na lang at matalino at banal ang batang Panginoong ito, at tiyak na hindi siya magpapaloko sa kanilang masasamang balak. Natuwa si Yuan Bao sa kanyang sarili habang humarap kay Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao, dahil bumalik na si Kuya Sima, dapat din tayong magkapatid ay kumain at uminom ng maayos. Dapat din siyang parangalan ni Boss Kurosaki. Bakit hindi natin gawin ito ngayong gabi? Kuya Jin. Gabi na. Gabi na rin, di ba? Tumawa si Terence habang itinuturo ang madilim na kalangitan sa labas ng bintana. Maagang-maaga silang umalis sa istasyon ng mga mandirigma, at kahit hindi sila masyadong huminto sa daan, halos gabi na nang makarating sila sa lungsod ng Lulang. Nang mga oras na iyon, palubog na ang araw sa kanluran, at nakasalubong niya sina Botong at Ru Feng. Kalahating araw na silang kumakain sa Delicacies Pavilion, at talagang gabi na. Kakatapos lang nilang kumain ng hapunan. Hoy, anong ibig mong sabihing late? Maaga pa naman. Bakit hindi na lang tayo lumipat sa Nightless Pavilion, manood ng performance, uminom ng alak, at mag-usap? Sa isip ni Yuan Bao, hindi iyon gabi pagkatapos ng hapunan, kundi tinatawag lamang itong gabi pagkatapos kumain sa pavilion na walang gabi. Naintindihan ni Terence, para itong kwago sa mundo ng mga tao, nagsisimula pa lang ang araw pagkalipas ng 10:00. Ano sa tingin mo, boss, Heye? Dahil pumayag si Terence sa imbitasyon ni na Botong at Ru Feng, hindi na niya matatanggihan si Yuan Bao ngayon. Gusto niyang tanungin ang itim na ligaw na bulaklak kung tatutol man ito, maaari niya itong gamiting dahilan. Gayunpaman, ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak at nahihiyang sinabi, "Syempre, makikinig ako sa mga kaayusan ng batang Panginoon na si Sima. Pupunta ako saan man sabihin ng batang Panginoon na si Sima." Nagbago ang mga mata ni na Yuan Bao at Botong habang nakatingin sila kay Terence ng may mas malalim na kahulugan. Ngumisi si Terence, habang nagmumura sa kanyang puso. Baliw ba ang babaeng ito? Sinasadya ba niyang maghayganti sa operasyon sa madilim na Berdeng Devil Valley? Ha! Ha ha! Kung ganoon, Terena, Kuya Jin. Tumawa ng matamlay si Terence at ayaw ng pag-usapan pa iyon. Sumumpo siya sa sarili na hindi na niya hihingi ng opinyon sa itim na wildflower. Gusto ring sumama ni na Botong at Ru Feng, ngunit hindi sila inimbitahan ni Yuan Bao. Nahiya silang sumama, kaya nagpaalam na sila kina Terence at sa itim na ligaw na bulaklak. Kung pupunta rin ba sila sa Nightless Pavilion mamaya ng mag-isa, mahirap sabihin iyon. Agad na nagpalit ng pwesto ang grupo at nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa walang gabing pavilion. Sa pagkakataong ito, walang espesyal na nangyari. Ang mga taong nakakain at nakakainom na ay naglaro lamang ng ilang sandali bago naghiwa-hiwalay. Nakahanap sina Terence at ang grupo ng matutuluyan. Pagsapit ng bukang liwayway, pupunta sila sa silangang negosyo upang bumili ng kagamitan bago tumungo sa madilim na Berdeng Lambak. Natanggal na ang selyo ng lungsod ng Luling dahil ang kaso ng pagnanakaw sa kagawaran ng pananalapi ay naging isang ganap na hindi nalutas na kaso. Kung patuloy itong tatakon, lalo lamang itong magdudulot ng pag-aalsa ng sama ng loob ng publiko. Sa anumang kaso, maraming tao ang hindi pinansin ang utos na selyuhan ang lungsod, kaya walang saysay na magpatuloy. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Boss May, pero hindi nagtanong si Terence. Wala siyang pakialam sa taong ito. Lumipas ang gabi ng walang anumang pangyayari, at agad na sumikat ang araw sa silangan. Nagsimula na ang isang bagong araw. Natapos na ni Terence at ng iba pa ang pag-iimpake, at lumabas din ang itim na ligaw na bulaklak. Papunta na sana ang grupo sa silangang Enterprise, ngunit sinabi ng itim na ligaw na bulaklak na hindi iyon ang direksyon. Kapatid na Sima, ang silangang negosyo ay walang sapat na kagamitan para pumunta sa madilim na Berdeng Devil Valley. Terena. Ngumiti ang itim na ligaw na bulaklak at itinuro ang kabilang direksyon ng silangang Enterprise. Tama, kailangan mong makinig sa mga tagubilin ng nakababatang kapatid na si Sima. Kung sa tingin mo ay ayos lang na pumunta sa silangang Enterprise, pupunta tayo roon.
Kumunat ang noo ni Terence, paminsan-minsan ay nag-aalburuto sa kanya ang babaeng ito, ipinapaalala sa kanya na lumalaban siya para sa pamumuno. Akala ng nakababatang kapatid na ito na ang Eastern Enterprise ang pinakamagandang shopping center sa lungsod ng Lulang. May mas magandang lugar pa ba kaysa doon? Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, pahiwatig na wala siyang pakialam. Humarap siya kay Yuna. Aling Chamber of Commerce yan? Maaari kayang gustong pumunta ni Boss Kurosaki sa Central Business Association para makipagtulungan. Napaisip si Yuna at sinabing may pag-aalinlangan, hindi pa tayo nakakapunta roon dati, pero narinig ko na may mga kakaibang bagay doon, pero napakamahal ng mga ito. Yung tipong magarbo, di ba? Ang Eastern Enterprise ay palaging isang kilalang tatak, at ang mga presyo nito ay patas. Sina Yuna at ang iba pa ay palaging gustong bumisita sa lugar na ito. Kung tungkol naman sa Central Cooperation Chamber of Commerce, wala siyang balak pumunta roon matapos marinig ang ebalwasyon na magarbo siya pero walang basehan. Tutal, kapos talaga sa pera sina Yuna at ang iba pa noon, kaya hindi angkop para sa kanila ang mga mamahaling gamit. Nabigla si Terence nang marinig niya ang pangalang Central's Business Association. Isa kaya ito sa mga negosyo ng Central. Ang isang lugar tulad ng Sub Island ay mayroon ding Central Fillers. Nakikita ko. Ate, alam mo ba ang pinagmulan nitong Central Business Alliance? Nagkunwari si Terence na walang pakialam para magkaroon ng ganito kagandang produkto at makaakit ng mga mamimili sa mataas na presyo, hindi dapat maging simple ang Central Cooperative Chamber of Commerce na ito, di ba? Mahirap sabihin yan. Hindi ako masyadong interesado riyan. Marahang iwi na siwas ng itim na ligaw na bulaklak ang pamaypay na nasa kanyang kamay, at biglang kumislap ang kanyang mga mata. Kung gustong malaman ni nakababatang kapatid na si Sima, dapat ay may kakayahan kang imbestigahan ito, tama ba? Casual ko lang sinasabi yan. Wala akong oras para imbestigahan ang background ng isang Chamber of Commerce. Umiling si Terence habang nakangiti, iniba ang usapan. Pero kahit si Ate Elisa ay gustong pumunta sa Central Cooperative Chamber of Commerce. Kailangan ko itong makita ngayon. Hindi ko talaga gusto. Minsan pa lang ako nakapunta roon. Masangkop ang mga gamit doon para sa operasyong ito, pero walang katulad ng mga produkto ang Eastern Enterprise. Tumigil sa pagsubok si Black Wildflower kay Terence at nagsimulang magpaliwanag ng seryoso, hindi natin kayang maging pabaya sa operasyong ito, kaya kailangan natin ang pinakamahusay at pinakaangkop na kagamitan. Ang Central Business Alliance ay may mga bagay na makakatugon sa ating mga pangangailangan. Nang marinig kitang sabihin yan, Ate Elisa, na-curious talaga ako. Ngumiti si Terence nang walang emosyon, iniisip pa rin si Central. Ilang araw pa lang siya rito, at may base na ang Central sa Sub-Isla. Ang hirap talagang isipin ang ganitong bagay. Habang nag-uusap sila, di nagtagal ay nakarating sila sa gitnang Chamber of Commerce, na maihahambing ang laki sa silangang Chamber of Commerce. Sinabi ng itim na Wildflower na minsan lang siya nakapunta rito, pero parang pamilyar na sila sa isa't isa pagpasok nila. Dinala niya si Terence sa counter pagkatapos ng ilang pagliko. Kapatid na Sima, tingnan mo ang mga bagay na ito, lahat sila ay bagay sa atin. Ito ay isang gas mask, isang ahente ng gas. Alam mo rin na ang madilim na berdeng lambak ay puno ng nakal-alasong hamog. Kung walang mahusay na proteksyon sa gas, mahirap gumalaw. Masigla silang ipinakilala ng itim na ligaw na bulaklak kay Terence, ngunit may kakaibang naramdaman si Terence sa kanyang puso. 7,142. Ang gas mask ay mukhang isang karaniwang disenyo. Gayunpaman, medyo luma na ito at hindi ang pinakabago. Kung tungkol naman sa iba pang kakaibang kagamitan, mayroon din silang mga bakas ng sekular na mundo, ngunit sa mga materyales, hindi lang sila natatangi sa sekular na mundo. Ang ilan sa mga ito ay gawa pa nga sa mga materyales ng mga espiritong halimaw ng kadiliman, ngunit ang estilo at disenyo ay katulad ng sa sekular na mundo. Sa madaling salita, karamihan sa mga produktong ito ay hindi dinala mula sa sekular na mundo, kundi direktang ginawa at ibinente sa Sub-Isla, na lubhang kawili-wili. Sino ang boss mo? Maari ba akong makipagkita sa kanya? Tumingin-tingin si Terence sa paligid at nagsimulang makipag-usap sa gabay, medyo interesante ang mga bagay na ito, gusto kong makausap ang boss mo. Pasensya na, pero kadalasan ay wala rito ang boss namin. May 2 taong namamahala sa sangay. Gusto mo ba silang makilala?
Magalang na ngumiti ang gabay, at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Bakit ang dalawang hepe? Maaari kayang sila ang mga kinatawan ng dalawang amo. Tanong ni Terence dahil naalala niya ang salitang partnership sa pangalan ng tindahan. Malamang na nagtutulungan ang dalawang panig para buksan ang tindahan. Tama. Ang ating Central Business Association ay isang tindahan na binuksan ng dalawang amo. Hindi ito sekreto. Malamang unang beses lang ito ng young master dito, kaya hindi mo pa naririnig ang tungkol dito, di ba? Nanatili ang ngiti ng tindera at matiyagang nagpaliwanag, isa na rito ang Eastern Enterprise ng Luling City, na pangunahing namamahala sa negosyo at pagbebenta. Ang isa pa ay ang Central Manufacturing Factory, na pangunahing namamahala sa paggawa, pagsusupply, at pagbebenta. Noong una, ayos lang sana kung direktang ipadala ito sa Eastern Enterprise, pero dahil gustong kumuha ng bahagi ang Central Manufacturing Factory, nagbukas kami ng bagong Chamber of Commerce. Kung pag-uusapan ang saklaw ng negosyo, ang Central na Chamber of Commerce at ang Silangang Chamber of Commerce ay hindi gaanong nagsasapawan, kaya walang conflict of interest. Sa kabaligtaran, sa pamamagitan ng Central na Chamber of Commerce, maaaring punan ng silangang grupo ng negosyo ang sarili nitong mga pagkukulang at makakuha rin ng kakampi, na isang napaka-epektibong kasunduan. Bagamat ang Eastern Enterprise ay itinuturing na isang neutral na partido sa lungsod ng Luling, hindi nito napigilan ang kanilang sarili na palakasin ang kanilang sariling lakas. Kung ang kanilang kapangyarihan ay masyadong mahina, ang neutral na partido ay madaling mahati at lamunin ng iba pang dalawang pangunahing kampo. Nakikita ko. Saan ba itong sentrong pabrika? Ito ang unang pagkakataon na narinig ko na sila ang gumawa ng mga produktong ito. Nakakatuwa talaga. Patuloy na nakinig si Terence nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Halos sigurado na siyang konektado ang pabrika na ito sa sentro, ngunit gusto pa rin niyang mangalap ng pinakamaraming impormasyon hanggat maaari. Ito. Hindi talaga alam ng hamak na ito. Sinasabing nasa lungsod ng Luling ito, pero wala pang nakakita ng ganitong lugar. Marahil ang amo lang ng ating negosyo sa silangan ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng ating kasosyo. Humingi ng paumanhin ang gabay na nagpapahiwatig na hindi niya talaga alam, at hinayaan na lang ito ni Terence. Kung patuloy siyang magtatanong, magmumukha siyang masyadong sabik at madali siyang mahihinala. Ha! Ayos lang kung hindi mo alam. Nagtatanong lang ako. Ano ang silbi ng bagay na ito? Ngumiti si Terence nang walang pakialam at kinuha ang isang simpleng kagamitan para magtanong sa gabay. Siyempre, alam niya kung para saan ang kagamitang ito, wala siyang pakialam dito sa mundo ng mga ordinaryong tao. Mga bagay na ginamit ang mga iyon noong dekada 1980 at matagal nang inalis. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang mga iyon sa Sub-Island. Ipinaliwanag ng gabay kay Terence sa abot ng kanyang makakaya, ngunit maging si Terence ay hindi maiwasang mamangha sa presyo. Ang Central na Chamber of Commerce ay humingi ng $8,000 para sa bagay na ito, na itinuturing na isang basura sa sekular na mundo at hindi man lang ginagamit sa isla na may ranggong langit. Maihahambing ito sa isang kagamitang may mataas na kalidad. Kung ibabatay lang ito sa ratio ng mga materyales sa presyo, isa lamang itong produktong pantubos. Siyempre, namangha lang si Terence sa kakayahan ng Central na kumita ng pera, pero nanatili siyang kalmado at nagpatuloy sa panunood. Mayaman ang itim na ligaw na bulaklak, kaya mabilis siyang umorder ng mga kagamitang kailangan niya, na gumastos ng napakataas na bayad sa pagbili. Kuya Sima, wala ka bang gustong bilhin? Inihanda na ng itim na wildflower ang mga pangunahing kagamitan laban sa lason para sa kanilang tatlo, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga dagdag na gamit. Walang nakapukaw ng atensyon ko. Umiling si Terence at bumulong sa itim na ligaw na bulaklak, mga magaspang silang lahat, wala silang silbi. Ito ang mga tapat na salita ni Terence, ang mga bagay mula noong dekada 1980 ay hindi man lang sulit na banggitin sa kanya. Mayroon ding ilang mga bagay mula sa secular na mundo na nakaimbak sa espasyo ng Jade, at ang ilan sa mga ito ay mas makabago. Kung ibebenta niya ito, tiyak na aabot ito sa napakataas na presyo. Talagang mataas ang pamantayan ni Kuya Sima. Pakiramdam ni ate, hindi naman masama ang mga bagay na ito at magiging kapaki-pakinabang ito balang araw. Kumislap ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit hindi siya masyadong nagulat.
Para sa kanya, si Terence ay anak ng isang misteryosong maharlikang pamilya, at natural lang na nakita na niya ang mundo noon, dala ang mas mahusay at mas mataas na antas ng kagamitan. Normal lang na wala siyang pakialam sa mga bagay dito. Mabuti naman at nagustuhan ito ni Ate Elisa. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi nagkomento. Nagtaka sina Yuna at ang dalawa pa, pero dahil hindi sinabi ni Terence na gusto niyang bumili ng kahit ano, wala silang ginawa. Tutal, kahit na interesante ang mga gamit dito, hindi nila inisip na kapantay ito ng mga dekalidad na kagamitan. Malapit na tayong matapos sa paghahanda. Sunod, pumunta na tayo sa Warriors Guild para tumanggap ng mga misyon. Hindi masyadong nagsalita ang itim na Wildflower tungkol sa kagamitan. Lumabas siya ng Central na Chamber of Commerce pagkatapos bayaran ang bayarin. Bakit mo gustong tanggapin ang misyon? Medyo nagulat si Terence. Hindi ba't diretso tayo sa madilim na berdeng malademonyong lambak? Ah, tama, nakalimutan kong sabihin kay Kuya Sima. Tinakpin ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang bibig ng isang pamaypay, ang kanyang mga mata ay nakangiti na parang mga gasuklay na buwan, parang isang maliit na soro na nagnakaw ng pagkain. Ang paglalakbay na ito sa maitim na berdeng Devil Valley ay orihinal na isang misyong inisyo ng Mandirigmang Guild. Gayunpaman, medyo mataas ang antas ng kahirapan, kaya hindi ito tinanggap ng kapatid. Nang matagpuan ko ang nakababatang kapatid na si Sima bilang katulong ay nagkaroon ako ng kumpiyansa na tapusin ito. Tumaas ang kilay ni Terence, sinabi niyang nakalimutan niya. Sinasadya niya yun, di ba? Malamang natatakot siya na baka iwan siya ni Terence at gawin na lang ang misyon. Kung gayon, mawawala ng saysay ang lahat ng impormasyong mayroon siya. Tutal, tiyak na ipapaliwanag ito ng detalyado sa pagpapakilala ng misyon. Hindi nakakapagtaka. Pumayag ang itim na Wildflower sa kahilingan ni Terence nang napakadali sa huli. Bukod sa nakumbinsi sa lakas ni Terence, malamang dahil ito ay isang misyon mula sa Martial Arts Guild. Hanggat alam ni Terence na misyon iyon mula sa Martial Arts Guild, hindi na niya ito isasama pa para maglaro. Kapatid na Sima, matagal na rin simula nang pumunta ka sa Warriors Guild para tumanggap ng misyon, di ba? Kaya normal lang na hindi ko nakita ang bagong misyon mula sa Dark Green Valley. Nakita ng itim na ligaw na bulaklak ang pagkadismaya sa mukha ni Terence at mabilis na iniba ang usapan, sa totoo lang, dahil nakababatang kapatid mo si Sima, hindi mo na kailangang pumunta sa Warriors Guild para magsagawa ng mga misyon. Ano ang hindi mo makukuha? Hindi ka katulad ni ate, na kailangang isugal ang buhay at isuko ang lahat para makamit ang kanyang layunin. 7,143. Nakaawang tumingin ang itim na ligaw na bulaklak kay Terence, sinusubukang ilihis ang atensyon nito. Ate Elisa, para saan mo ito ginagawa? Kung misyon lang naman ito, kailangan mo pa bang mamuhunan ng ganito kalaki? Hindi lubos na naintindihan ni Terence, daan-daang libo na ang nagastos ng itim na Wildflower sa mga kagamitang kabibili lang niya. Noong nakaraan, ang halagang ito ng pera ay isang napakalaking figure na maaaring hindi kikitain ng Yuna Trio sa loob ng mahigit 10 taon, at ang itim na Wildflower ay isang pamumuhunan lamang para sa isang misyon. Gaano kalaki ang magiging gantimpala para sa misyong ito? Ano pa ba ito? Siyempre, para ito sa mga mission points ng mandirigma sa guild. Malaki ang gantimpalang mission points ng misyong ito. Hanggat matatapos ito ng kapatid, halos sapat na ito para makapasok sa Sword Spring Sect. Bukas ang itim na Wildflower sa pagkakataong ito at direktang inihayag ang kanyang layunin. Kuya Sima, alam mo rin na hindi ganoon kadaling makapasok sa Sword Spring Sect. Makakakuha lamang ng rekomendasyon si ate para makapasok sa sect sa pamamagitan ng pagdaan sa mga mission point ng Warrior Guild. Bukod dito, maraming magagandang bagay talaga sa Dark Green Demonic Valley. Kahit wala kang task points, wala kang mawawala. Naisip ni Terence, ano ba ang alam ko? Madaling isipin kung anong klaseng mission points ang mayroon ang Warrior Association, pero ano ba ang meron kung bakit ginagamit ang mga mission points para irekomenda ang mga tao sa Sword Spring Sect? Gayunpaman, narinig niya ang tungkol sa sekta ng Sword Spring mula kina Yuna at sa iba pa. Ito ay isang puwersa ng sekta na may transcendent na katayuan. Ang lahat ng puwersa sa lungsod ng Luling, sa kabuuan, ay tila mas mababa ng isang ulo kaysa sa sekta ng Sword Spring. Hindi niya inaasahan na ang isang taong tulad ng itim na Wildflower ay mag-aalala tungkol sa pagpasok sa Sword Spring Sect. Natatakot ako na ayaw lang pumasok ni Boss Kurosaki sa Sword Spring Sect, di ba?
Kung hindi, sa kakayahan ni Boss Kurosaki, nakapasok na sana siya sa kwarto. Hindi nagsalita si Terence, pero walang pakialam na sinabi ni Yuna, "Young Master, mayroon ding iba't ibang antas ng rekomendasyon para sa pagpapalitan ng mission points. Ang mga martial artist na may ordinaryong kakayahan ay maaari lamang irekomenda bilang mga disipulo ng outer sect kahit gaano pa karaming mission points ang mayroon sila. Ang rekomendasyong ito ay bukas lamang minsan kada 3 taon, at lahat ng sekta ay may parehong patakaran. Tanging ang mga mandirigmang may mahusay na kakayahan at sapat na mission points at gold certificate ang may posibilidad na may rekomenda bilang inner disciples o maging core disciples. Ang ganitong uri ng rekomendasyon ay bukas lamang kada 6 na taon. Ngayong taon ang taon kung saan makukuha ang lahat ng rekomendasyon. Sa madaling salita, kung gusto ni Black Wildflower na pumasok sa Sword Spring Sect bilang isang outer sect disciple, hindi na niya kailangang pumunta sa Dark Green Valley. Madali niyang matutupad ang kanyang hiling na makapasok sa Sword Spring Sect. Halata na gusto niyang maging isang inner disciple o kahit isang core disciple. Dahil sa kakayahan at kakayahan ni Ate Elisa, syempre kailangan niyang maging isang core disciple para mapapantayan ito. Nakangiting sabi ni Terence, iniisip na malamang na ganoon din ang iniisip ni Yuna at ng dalawa pa. Hindi ba't sinubukan ninyong sumali sa Sword Spring Sect? Pareho tayo ng ideya. Pero hindi madaling makaipon ng mga puntos. Ang ilan sa atin ay gustong maging panloob na mga disipulo. Mahigit 10 beses na mas mahirap para sa isang panlabas na disipulo na maging panloob na disipulo kaysa ipaglaban ang rekomendasyon na maging panloob na disipulo. Medyo nahihiya si Yuna, na para bang pakiramdam niya ay hindi siya dapat magkaroon ng ganoong ambisyon. Sayang naman at matagal na tayong nagsikap, pero hindi man lang tayo makakuha ng rekomendasyon para maging isang outer disciple. Kung tungkol naman sa katayuan ng isang pangunahing disipulo, hindi man lang naglakas loob si Yuna na isipin ito. Bukod sa pagkakaroon ng napakaraming mission points at napakaraming gold certificates, kailangan din ng isang tao na magkaroon ng napakagandang talento at kwalipikasyon. Hindi natugunan ni Yuna at ng iba pa ang alinman sa mga kinakailangan. Hindi makapagsalita si Terence, ngunit medyo naiintindihan niya ang hirap ng pagpasok sa sekta. Gayunpaman, nadama ni Terence na ang Sword Spring Sect ay may iba pang paraan ng pagre-recruit ng mga tao. Kung hindi, ilang tao ang maaari nilang i-recruit gamit lamang ang mga mission point para ipagpalit sa mga rekomendasyon. Hindi lang ang Sword Spring Sect ang mayroon sa Sub-Island. Kung hindi ka tatanggap ng mga tao, natural na tatanggapin din ng ibang mga sekta ang mga tao. Sa panahong iyon, walang magiging kompetisyon. Kung sino man ang may mas maraming tao ay natural na magkakaroon ng kalamangan. Nag-usap ng ganito ang grupo ng mga tao, at bago pa man nila namalayan, nakarating na sila sa lokasyon ng Warrior Guild. Ito ay isang medyo sentral na lokasyon sa lungsod ng Luleng, at sa sekular na mundo, kilala ito bilang gininto ang lugar kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay nagkakahalaga ng ginto. Ang Warriors Guild ay tunay ngang isang mahiwaga at makapangyarihang puwersa. Ang buong gusali ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Tinalikuran ng estilo ng arkitektura ang katangi-tangi at magandang estilo ng Sub-Island. Sa halip, nakatuon ito sa isang magaspang at walang pagpipigil, matapang at malayang ugali. Matapos maglakad sa isang mataas na arko na nabuo ng 2 makakapal na halijing bato, ang isa ay maituturing na opisyal ng nakatapak sa Warriors Guild. Ang pinaka-nagulat ni Terence ay ang lugar na ito ay punong-puno ng mga tao, parang karagatan ng mga ulo ng tao. Hindi man lang ito mailalarawan ng salitang pagtutulakan. Para mas maging eksakto. Malamang nakatulad ito ng pagmamadali sa umaga at gabi sa mga pangunahing lungsod ng sekular na mundo na nagsisiksikan sa mga pampublikong bus at subway. Isa lamang itong napakasikip na lata ng laman ng tao. Ang daming tao. Muntik nang mapasigaw si Terence sa gulat, pero napigilan niya ang sarili. Kung hindi, baka naghinala na ang itim na wildflower. Paanong hindi nakakita ng ganitong eksena ang dakilang batang Panginoong si Sima noon? Bakit parang mas maraming tao ngayon? Hindi napansin ni Yuna ang kakaibang ekspresyon ni Terence habang tumitingin-tingin sa paligid, hindi magiging madali ang pagsiksikan. Kumunat ang noo ni Terence, medyo sobra lang pala. Paano kaya kapag marami sila? Noong una, hindi gaanong marami ang tao sa mga lansangan, at inakala ni Terence na kakaunti ang populasyon ng lungsod.
Hindi niya inaasahan na lahat ng tao ay nasa Warrior Guild. Hindi ito isang Warriors Guild, kundi isang stock exchange, tama ba? Maraming tao ang nakayuko para tingnan ang malaking pisara na nakasabit sa dingding sa di kalayuan. Ang ilan ay nagsusulat dito, at ang ilan ay binubura ang mga salita. Mukha talaga itong stock exchange. Ito ang pinakamatandang stock exchange. Anong gagawin natin? Hindi ko makita ng malinaw ang quest dito. Kung gusto mong tanggapin, pumunta ka roon at tingnan ang quest. Lumingon si Yuna kay Terence at nag-isip sandali, bakit hindi na lang natin gawin ang dati nating ginagawa? Ano ang pamamaraan mo noon? Nagtataka si Terence. Hindi siya nagmamadali matapos makita ang napakaraming taong nakikipaglaban para sa misyon. Kung ang misyon sa madilim na berdeng lambak ay matatanggap lamang ng kahit sino, matagal na sana itong kinuha. Hindi na sana nila hinintay ang pagdating ng itim na ligaw na bulaklak. Noon, kapag tumatanggap kami ng mga misyon, isa ang namamahala sa pagpila sa lugar para tumanggap ng mga misyon, isa ang namamahala sa pagsiksikan para mahanap ang misyon, at isa ang nasa gitna para tumanggap ng misyon. Pagkatapos matanggap ang numero ng misyon, agad niyang ipapaalam sa taong tumanggap ng misyon. Sa ganitong paraan, maaaring hindi mo ito matanggap dahil gagawin din ito ng ibang tao. Itinuro ni Yuna ang ibang direksyon. Doon ang lugar para tumanggap ng mga misyon. May kaunting kaayusan doon, at makikita mo pa nga na may pila. Gayunpaman, wala itong silbi. Masikip pa rin. 7,144. Hindi nakapagsalita si Terence, sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ng mga ungol. Dahil sa mga numerong ito kaya pakiramdam niya ay nakatingin siya sa isang lumang stock exchange. Ngayon, natural na naunawaan niya na ito ang mga codename ng misyon. Sa katunayan, sa buong bulwagan, medyo walang tao ang lugar malapit sa panlabas na pader. Mayroon pang ang ilang mga pwesto na nagtitinda ng mga mapa, gayuma, maliliit na kagamitan, at iba pang mga bagay. Wala lang talagang nagtanong tungkol doon, kaya parang medyo walang tao. Bago. Gusto kong irekomende sa iyo ang isang banal na artifact para sa pagtanggap ng mga misyon. Gusto mo ba? Biglang lumapit ang isang batang babae na may simpleng ponytail at bilog na sunglasses at misteryosong kinuha ang isang pares ng binocular. Dahil sa makajos na kagamitang ito para sa pagtanggap ng mga misyon, hindi ko na kailangang dumaan sa ganoong kahirap. Madali kong nakikita ang mga misyon sa mission board. Paano? Gusto mo ba nito? Napanganga si Terence. Hindi ba't isa lang itong teleskopyo na nilalaro ng isang bata mula sa karaniwang mundo? Isa na itong banal na artifact. Kung tatanggalin ang military high definition high magnification scope, hindi ba't magiging isang napakalakas na divine weapon ito na kayang sumire sa mundo? Hindi kami bago rito. Bahagyang kumunat ang noo ni Yuna at malungkot na sinabi, itigil mo na ang mga pakulo mo. Hindi ka ba bago? Medyo pamilyar siya. Iniunat ng babaeng nakakulot ang kanyang kamay at hinaila ang mga bilog na lente. Nakataas ang dalawang lente ng salaming pang-araw na nagpapakita ng dalawang malalaki at masiglang mata sa likuran nila. Inikat niya ang mga ito ng ilang beses at tumango, so mahirap ka. Siguradong mga mahihirap silang taong walang pera at hindi pa nakabili ng aking banal na artifact para sa pagtanggap ng mga misyon. Pero ang batang Panginoong ito ay hindi kamukha ng ganitong kagandahan. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Yuna, at sa sobrang galit niya ay wala siyang masabi. Hindi naman sa hindi pa nila nakikilala ang babaeng may pigtail na ito noong tinanggap nila ang mga misyon, pero hindi talaga nila kayang bilhin ang tinatawag na God-tier mission acceptance tool. Kumislap ang malalaking mata ng babaeng nakakulot ang buhok habang nakatingin kay Terence at sa itim na ligaw na bulaklak. Matalas ang kanyang mga mata, at agad niyang natagpuan ang dalawang mayayaman. Paano mo nasabing hindi kami mahirap? Nagkibit balikat si Terence habang nakangiti. Nabasa ko ba ang salitang, mayaman, sa buong mukha ko? Isang mahirap na tao na kayang bumili ng isang dekalidad na mahabang espada. Nakasalaming pang-araw lang ako, hindi ako bulag. Itinuro ng babaeng nakakulot ang malademonyong espada sa baywang ni Terence at humajijek, kahit na puno rin sila ng mga dekalidad na kagamitan, wala ni isang piraso ng dekalidad na kagamitan ang suot nila. Hindi na kailangang magtanong, siguro mga alipor sila ng mga mayayaman.
Natigilan si Terence, napakatalas ng mga mata. Nakalimutan niyang suot pa rin niya ang espadang nananakmal ng demonyo sa kanyang baywang. Imposibleng hindi mapansin ang isang maringal at dominanteng espadang ito. Magkano mo ibebenta itong artifact na tumatanggap ng misyong ito? Binago ni Terence ang usapan at nagtanong tungkol sa presyo ng teleskopyo. Siyempre, ayaw niya talagang bilhin iyon. Casual lang ang tanong niya. Naramdaman din niya na medyo interesante ang babaeng ito na may dobleng kulot. 15. Iminuwestro ng babaeng nakakulot ang buhok na 15 gamit ang kanyang mga kamay. Iniisip pa rin ni Terence kung gaano ito kamura. Nang maisip niyang kayang bayaran ito ni Yuna at ng iba pa, nagpatuloy siya. Isang sertipikong ginto. Muntik nang dumura ng dugo si Terence. Ang galing ng 15 gintong sertipiko. Ang kakaiba at cute na babaeng ito ay sadyang isang napakamapagsamantala. Sa harap niya, ang isang negosyanteng mahilig kumita tulad ng Central Cooperative Chamber of Commerce ay maituturing na isang mahusay na negosyante na tapat sa matanda at bata. Hindi naman sa walang ganitong teleskopyo ang Central Chamber of Commerce para sa mga estudyante sa elementarya. Tila ang presyo ng 1,000 erm ay isang gold voucher, pero direktang ibinente ito ng babaeng ito sa halagang 15 beses na mas mahal. Bata, huwag po sana ninyong isipin na mahal ito. Isa itong banal na kagamitan para sa pagtanggap ng mga misyon. Pagkatapos gamitin ito, ang mga misyon sa mission board ay magiging kapareho ng mga nasa harap ninyo. Mahahanap ninyo ang mga misyong gusto ninyo anumang oras. Napakadaling tanggapin ang mga ito. Nakita ng babaeng nakakulot ang kakaibang ekspresyon ni Terence at mabilis na nagsimulang mag-propose, hindi madaling makahanap ng isang magandang misyon. Kung mabilis ka, makukuha mo ito. Kung mabagal ka, hindi mo ito makukuha. Sulit talaga ang maliit na puhunan na ito. Muntik nang bumunot ng kutsilyo si Yuna para hiwain ang dalaga. Ang 15 gintong sertipiko ay nangangahulugang 15,000. Halos kapareho ito ng presyo ng scimitar na nasa kamay niya. Sulit ba ito? Ilang misyon ang kailangang gawin ng isang martial artist na may mababang level para mabawi ang perang ito. Pero nakikita ko ang mga misyon sa mission board nang hindi ginagamit ang iyong banal na sandata. Nagkibit balikat si Terence at sumulyap sa mission board. Kasalukuyang sinusulat ng taong iyon ang pinakabagong misyon, ang mission number 7952. Ang nilalaman ng misyon ay pumatay ng isang Dark Spirit Beast, isang Black Spirit Zyphoden, at mangolekta ng 5 Inner Core at 5 pares ng Zyphoden. Ang gantimpala ay 200 mission points at 20 gold certificate. Kung ikukumpara ito sa mga Black Spirit Armored Rhinoceros, maganda ang gantimpalang ito. Hindi lang niya alam kung ang Black Spirit Zyphoden ay mas malakas kaysa sa mga Black Spirit Armored Rhinoceros. Magaling ka naman palang mag-imbento. Kung ayaw mong bilhin, huwag mo nang bilhin. Ano pa ang saysay ng pagmamalaki mo sa isang bagay na malapit ng masira? Kung talagang nakikita mo ito, ibibigay ko ang banal na artifact na ito kay. Mapanghamak na sumimangot ang babaeng nakakulot ang buntot habang nakatingin sa mission board gamit ang kanyang binocular. Pagkatapos noon, wala na siyang masabi. Tutal, ang pinahuling misyong katatapos lang niya ang binasa niya. At salita por salita iyon. Ibinibigay mo ba sa akin? Nanunukso si Terence habang nakatingin sa babae, na natigilan, kahit hindi ko naman kailangan, kung gusto mo talagang ibigay sa akin, maaari ko pa ring tanggapin ng may pag-aatubili. Paft, sabi ko ibibigay ko ito sa kahit sino maliban sa iyo. Kung nakikita mo, para saan mo kailangan ang aking banal na sandata? Bahagyang namula ang mukha ng babaeng nakakulot ang buntot. Ibinaba niya ang kanyang salaming pang-araw at sumanghal, hindi kita pinakikialaman. Terena, huwag mong ipagpaliban ang kapalaran ko. Paano kung makita mo ang mission board? Sa tingin ko ay hindi ninyo makukuha ang quest. Itinuring ba itong sumpa? Tiningnan ni Terence ang babaeng nakakulot na natutuwa. Naisip niya na ang mapang abusong ito ay may kakaibang katangian. Ate, dapat kang mag-focus sa iyong negosyo. Tungkol naman sa pagtanggap ng mga misyon, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi mo ba alam na may espesyal na daanan para sa mga high-level warriors para sa mga misyon? Nakangiting kumuha ng card ang itim na wildflower at iwinagayway ito bago itinago.
Tahimik lang siya sa lahat ng oras na ito, at ngayon ay lumabas na siya para ipakilala ang kanyang presensya. Muling natulala ang babaeng may dobleng kurbadang buhok. Bukod sa pagiging makapangyarihan, kailangan din ng mga high-level martial artist na magkaroon ng sapat na mission completion rate at mission points para matamasa ang ilang pribilehiyo. Halimbawa, hindi nila kailangang pumila sa bulwagan para makatanggap ng mga misyon, ngunit maaaring gumamit ng espesyal na daanan. Ang ilang mga misyong may mataas na antas na hindi bukas sa bulwagan ay maaari lamang kunin ng mga mandirigmang may mataas na antas. Ang maitim na berdeng lambak ay malamang na isa sa mga ganitong uri ng misyon, kaya hindi nag-aalala ang itim na wildflower na baka maaga ng iba ang misyon. 7,145. Sigurado ang babaeng nakakulot ng buhok na nakita niya ang identity card ng isang mataas na ranggong martial artist. Agad siyang tumalikod at umalis nang walang sinasabi. Hindi siya isang taong maaari niyang masaktan. Mas mabuting umalis na lang siya sa lalong madaling panahon. Kapatid na Sima, hindi ko inaasahan na ganito kalinaw ang iyong paningin. Kahit sa malayo, nakikita mo pa rin ang napakaliit na sulat kamay. Tumingin ang itim na ligaw na bulaklak kay Terence nang may interes. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lalo siyang nakakaramdam ng misteryo. Para kay Terence, ang mga taong may kakaibang kasanayan ay dapat may pambihirang pisikal na lakas at magandang paningin. Medyo malayo iyon, pero hindi niya dapat hindi makita ang mga nakasulat sa pisara. Ate, Elisa, hindi mo ba nakikita? Akala ko ba malinaw na nakikita nyo? Nagkibit balikat si Terence, hindi masyadong nag-aalala. Gongzi, sa normal na sitwasyon, dapat ay makikita natin ito sa ganitong distansya. Pero medyo espesyal ang mission board. Parang naaapektuhan nito ang paningin ng isang tao. Malinaw lang natin itong makikita sa malapitan. Kung gusto natin itong makita mula rito, magiging mahirap kung hindi natin gagamitin ang gamit ng babae. Mahinahong paliwanag ni Yuna kay Terence, na ngayon lang napatanto ang kwento. Marahil isa rin itong maliit na panlilinlang na ginawa ng Warrior Guild para matiyak ang patas na pamamahagi ng misyon at para mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga nasa unahan. Kung bakit naman napakaraming tao ang nakikipaglaban para sa mga misyon, malamang dahil ito ang taon ng rekomendasyon para sa pagbubukas ng mga sekta. Nabaliw na ang mga martial artist na nangangarap na makapasok sa sekta, hindi ba? Mukhang walang silbi sa akin ang mga espesyal na katangian ng lupon ng misyon. Marahil ay pinagpala ako ng langit. Tumawa si Terence at iniba ang usapan. Ate Elisa, tara na at tanggapin na natin ang misyon. Tiningnan ng malalim ni Black Wildflower si Terence at hindi na niya itinuloy ang isyu ng tingin. Malamang inakala niyang sikreto iyon ni Terence. Hindi rin alam ni Terence kung bakit ganito. Siguro dahil isa siyang espiritu ng Yuan, kaya hindi siya naapektuhan ng mga espesyal na pamamaraan sa mission board. Pinangunahan ni Terence at ng itim na ligaw na bulaklak sina Terence at ang iba pa sa pader, lampas sa dagat ng mga tao sa pangunahing bulwagan, at natagpuan ang isang madilim na gininto ang pinto sa gilid, na may nakasulat na, daanan para sa mga matataas na antas ng martial artist. May dalawang gwardya ng martial artist na nakatayo sa pintuan. Nang makita nila ang itim na ligaw na bulaklak at ang iba pa na paparating, sinabi nila ng may malamig na ekspresyon, "Pakipakita po ang inyong identity card." Inilabas ng itim na wildflower ang kanyang ID card. Ito ay isang maitim na gintong hugis oval na card, na gawa sa isang espesyal na material na hindi pamilyar kay Terence. Kung tungkol naman kina Yuna at sa dalawa pa, kumuha sila ng mga pilak na oval na baraha. Halata na mas mababa sila ng kahit isang antas kaysa sa itim na wildflower. Mga kasama mo ba ang mga mid-rank martial artist na ito? Walang ekspresyong tanong ng gwardya kay Yuna at sa iba pa. Kung hindi siya makakatanggap ng sagot, hindi niya papapasukin sina Yuna at ang iba pa. Tanging mga mandirigmang may mataas na ranggo ang maaaring makapasok sa daanan. Tanging mga mandirigmang nasa gitnang ranggo at mababang antas ang maaaring makapasok sa daanan sa ilalim ng gabay ng mga mandirigmang may mataas na ranggo. Tumango ang itim na wildflower bilang pagsang-ayon, at humarap ang gwardya kay Terence, sinenyasan itong kunin ang kanyang ID card. Natigilan si Terence, wala nga sa kanya yan. Nakalimutan na niya yun. Hindi ko ginawa. Ngayon lang niya ito maamin.
Kung susubukan niyang itago ito, mas lalo lang itong makakaakit ng atensyon. Kapatid na Sima, hindi ka pa ba nakapagparehistro sa Warriors Guild dati? Gaya ng inaasahan sa isang batang Panginoon mula sa isang malaking pamilya, hindi niya kailangan ang mga mapagkukunan at oportunidad na ibinibigay ng Warrior Union. Tila naunawaan ito ng itim na ligaw na bulaklak, at binigyan nito si Terence ng daan palabas. Bahagyang naantig ang dalawang gwardya. Ang isang tunay na maharlikang pamilya ay walang ugali na magparehistro para sa isang Mandirigmas Guild. Kung mayroon silang anumang pangangailangan, maaari lamang nilang ipaalam sa gitna at mas mataas na opisyal ng Mandirigmas Guild. Kaya sumang-ayon silang dalawa sa sinabi ng itim na Wildflower, at agad na nakumpirma na ang binata na may espadang nananakmal ng demonyo sa kanyang baywang ay tiyak na isang batang Panginoon mula sa isang mayamang pamilya. Isang karangalan para sa sangay na hayaang magparehistro bilang isang martial artist ang isang batang Panginoon mula sa isang mayamang pamilya. Kaya naman, agad na pinalambot ng isa sa mga gwardya ang kanyang ekspresyon at ngumiti pa. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo, Ginoo? Kung hindi pa, maaari na kayong magparehistro ng identity card ngayon. Sa tulong ng isang mataas na antas ng martial artist, mas magiging madali ang mga proseso. Sige, kung ganoon, ako ang aabalahin si Ate Elisa. Ayaw ni Terence na magtanong ng sobra, magmumukha siyang ignorante, at hindi iyon bagay sa katayuan niya bilang Lord Sima. Bahagya siyang ngumiti at humingi ng tulong sa itim na ligaw na bulaklak para makaintindi. Pumasok siya sa pasilyo para sa mga high-class martial artist at nakakita ng silid para sa pagpaparehistro. Ito rin ang lugar para sa pagpaparehistro para sa mga high-class martial artist, kaya hindi gaanong maraming tao ang pumila. Direkta na dumaan si Terence sa proseso ng pagpaparehistro. Ang una ay ang pangalan o codename. Hindi kinakailangan na gamitin ng isang tao ang kanilang tunay na pangalan, ngunit ginamit pa rin ni Terence ang pangalan ni Sima. Isa pa ring peking pangalan niyon, at sa mga mata ng itim na Wildflower, mas nagmukhang bukas si Terence. Pagkatapos noon ay ang pinasimpleng pagsusulit sa lakas. Pinili ni Terence ang pagsusulit sa pundasyon at natapos ito ng madali at masaya sa isang iglap. Nakuha niya ang parehong pilak na identity card gaya ni Yuna at ng iba pa. Ang identity card ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng mandirigma at gayon din sa personal na account ng mandirigma. Naglalaman ito ng talaan ng pagkumpleto ng misyon, ang balanse ng mga puntos ng misyon, at iba pa. Ang mga puntos ng misyon ay maaaring ipagpalit para sa iba't ibang mga mapagkukunan sa Warrior Guild, at maaari ring gamitin upang ipagpalit para sa karapatang magrekomenda ng isang sekta. Isa itong napakahalagang kayamanan. Ipinaliwanag ng babaeng namamahala sa pagpaparehistro ang gamit ng card kay Terence, kung gusto mong ma-promote bilang isang high-level martial artist, bukod sa pagtataas ng iyong lakas sa Golden Core Stage, kailangan mo ring kumpletuhin ang sapat na mga misyon at makakuha ng sapat na mga mission point. Hindi ka maaaring magkulang sa alinman sa tatlong kondisyong ito, kaya mangyaring kumuha ng mas maraming misyon sa mga normal na oras. Sa pamamagitan lamang nito maaari kang ma-promote bilang isang high-level martial artist sa lalong madaling panahon at masiyahan sa mas maraming pribilehiyo sa guild. Naunawaan ni Terence, ito ay isang paghihikayat para sa mga mandirigma na magsagawa ng mas maraming misyon, at ang samahan ng mga mandirigma ay uunlad. Kung makakausad ang isang tao kapag mayroon na silang lakas, hindi maraming powerhouse ang magtutuon sa pagsasagawa ng mga misyon. Sa mga sitwasyon kung saan hindi sila nagkukulang ng pera, mas magtutuon sila sa cultivation. Gayunpaman, ang mga mandirigma sa Sub-Island ay espesyal. Ang closed-door training ay maaaring hindi kasing epektibo ng pagsusugal kahit saan. Ang pagpapatibay at pagsulong ng katawan ay magiging mas epektibo sa iba't ibang mapanganib na misyon. Kahit ano paman, miyembro na ngayon ng Warrior Guild si Terence, pero wala nang laman ang kanyang account. Kung gusto niyang ipagpalit sa isang bagay na mabuti, kailangan niyang maghintay hanggang sa huli. Pagkatapos makumplito ang pagpaparehistro, agad na dinala ng itim na Wildflower ang lahat upang tumanggap ng misyon sa madilim na berdeng lambak. Ang layunin ng misyon ay makahanap ng isang halaman na maglalabas ng lilang ambon.
Sa labas, mayroon itong tatlong bilog at berdeng dahon na sumusuporta sa tangkay, at sa tangkay ay isang bagay na hugis loto. Gayunpaman, may ilang pagkakaiba. Posible na hindi ito namumulaklak at nasa estado pa lamang ng mga usbong ng bulaklak. Maaaring maraming ganitong mga halaman, kaya mas mabuti kung mas marami ang mga kinakailangan sa misyon. Ang bawat halamang makukuha ay nagkakahalaga ng 1,000 mission points at 100 gold certificate. Walang limitasyon. 7,146. Nabigla si Terence. Maganda ang mga gantimpala, pero hindi iyon ang mahalaga, tila akma ang target sa paglalarawan ng mala-purple mist na si Lotes. Tila ang madilim na berdeng malademonyo na lambak ay ang madilim na lambak ng langit. Kailangan niyang makuha ang lilang ambon na makasalaan ng Lotes sa pagkakataong ito. Kung talagang sapat na ang mayroon siya, hindi alintana ni Terence na mag-ipon ng mga kailangan niya at ng multo, at magbigay ng ilan sa mga itim na ligaw na bulaklak at iba pa. Gayunpaman, kung isa o dalawa lang ang mayroon, nakakahiya iyon. Walang maiiwang anumang benepisyo ang mga itim na ligaw na bulaklak. Kukunin niya lahat ang mga iyon. Kung sakaling magkaroon ng alitan, hindi alintana ni Terence na pumatay ng mga itim na ligaw na bulaklak. Tutal, ang muling pagbuo ng katawan ni Terence at ng multo ang pinakamahalaga. Gayunpaman, tila may tumanggap na sa misyong ito bago pa ang mga itim na ligaw na bulaklak. Sinabi rin ng misyon na maaaring maraming target, kaya para makakuha ng mas maraming target sa misyon, ito ay isang bukas na misyon. Hanggat natutugunan ang mga kondisyon, maaaring tanggapin ito ng sinuman pagkatapos magbayad ng deposito sa misyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Terence, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab sa pagkabalisa. Natatakot siya na may maunang makarating doon at kunin ang lahat ng lilang ambon na si Lotes. Magiging malaking problema iyon. Kung hindi niya mabubuo muli ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay masisira sa kalaunan kung patuloy siyang mananatili sa sub-island. Sige, natanggap na ang quest, at handa na ang mga kagamitan. Pupunta na tayo sa guild para umupa ng mga kabayong Black Spirit Fergana at aalis na tayo. Masaya ang itim na wildflower dahil sa wakas ay natapos na ang paghahanda. Hanggat matagumpay niyang natatapos ang misyon, makakakuha siya ng sapat na puntos. Siyempre, ang matagumpay na pagkumpleto ng gawain ay tumutukoy sa pagkakaroon ng sapat na target ng gawain. Kung 2 o 3 lang ang bilang, mahihirapan kang makakuha ng rekomendasyon mula sa mga inner disciples ng sekta ngayong taon. Kung ganoon, ang Black Wildflower ay maaari lamang isaalang-alang ang pagpasok sa sekta bilang isang outer disciple. Tutal, ang susunod na rekomendasyon ay bukas lamang pagkalipas ng 6 na taon sa taon ng recruitment. 6 na taon, kahit mahirap, may pagkakataon pa rin na ma-promote bilang isang inner disciple. Bagamat mas malaki ang tsansa niyang manalo kung lalaban siya sa labas ng 6 na taon, naniniwala ang itim na wildflower na sapat na ang 6 na taon para makabuo siya ng sarili niyang network sa sekta. Ito ay isang gawaing hindi magagawa sa pamamagitan ng pagsusumikap sa labas ng mundo. Hindi nagtanong si Terence kung ano ang kabayong Black Spirit Fergana, malamang isa itong uri ng Dark Spirit Beast, pinaamo at pinagbuti para sakyan. Umupa ang itim na ligaw na bulaklak ng 12 kabayong Black Spirit Fergana, 10 sa mga ito ay para sakyan, at ang huling 2 ay para sa pagdadala ng mga kagamitang kailangan para sa misyong ito. Ang misyon ay may limitasyon na 10 tao, kaya bukod kina Terence, Yuna, at sa 2 pa, ang itim na wildflower ay may 5 pang tauhan. 4 laban sa 6, ito ang plano ng paghahati na kanilang napagkasunduan, at tila patas naman ito. Kakaalis lang ng grupo sa guild sakay ng kanilang mga kabayong Black Spirit Fergana nang masalubong nila si Yuan Bao. Narinig niya si Terence na binanggit na aalis siya ng lungsod ngayon, kaya naman pinagmamasdan niya ang mga galaw ni Terence at hinihintay siya rito. Kapatid na Sima, handa ka na bang umalis? Hindi nakapagpaalam sa iyo ang nakababatang kapatid na ito noong nakaraan, pero maaga akong dumating ngayon para paalisin si kapatid na Sima. Tumawa si Yuan Bao habang binabati si Terence, hindi nakakalimutan ang itim na wildflower. Pag-anda ng pag-anda si Boss Kurosaki. Sigurado akong mas magugulat pa ako pagbalik ko sa pagkakataong ito, di ba? Hehe, Master Jean, ang galing mo talagang magbiro. Pero natutuwa akong marinig yan.
Tinakpe ng itim na ligaw na bulaklak ang kanyang bibig gamit ang isang pamaypay sa kanyang kamay, masayang nakangiti, ngunit hindi niya masabi kung ano ang iniisip. Determinado siyang makarating sa madilim na berdeng malademonyo na lambak sa lalong madaling panahon. Wala talaga siyang pasensya para aliwin ang isang mayamang lalaki tulad ni Yuan Bao. Sa totoo lang, maaga pa naman ngayon. Bakit hindi na lang ako ang mag-host at magpaalam kina Kuya Sima at Boss Elisa? Nagbiro sandali si Yuan Bao bago tumungo sa pangunahing usapan. Kapag busog na tayo, mas kaunti ang oras natin sa biyahe. Kapatid na Sima at Boss Kurosaki, maaari po ba? Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng itim na ligaw na bulaklak. Sayang na ang oras mo para pigilan ka, tapos gusto mo pa rin kumain. Bakit puro pagkain na lang ang pinag-uusapan ninyo kapag nagkikita kayo? Mamamatay ka kung hindi mo makakain. Salamat sa iyong pag-aalala, Master Jean. Pero kung mas magmamadali tayo ngayon, maaari tayong magpalipas ng gabi sa susunod na supply point. Kung mahuhuli tayo, baka matulog tayo sa labas, na medyo mapanganib. Nakangiti ang itim na ligaw na bulaklak, ngunit nagmumura siya sa kanyang puso. Bagamat magalang siya sa kanyang mga salita, palihim niyang pinagalitan si Yuan Bao dahil sa hindi niya alam kung ano ang makabubuti para sa kanya. Kuya Jin, kalimutan na natin ang tungkol sa araw na ito. Tama si Boss Elisa. Pwede tayong kumain anumang oras. Pagbalik natin, treat ka ng nakababatang kapatid na ito, Kuya Jin. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence, hindi madaling makatanggap ng balita tungkol sa Azure Sky Valley at sa masamang lotes na may lilang ambon, paano kung may mangyari. Para maiwasan ang mas maraming gulo, mas mabuting magmadali at ayusin ito sa lalong madaling panahon. Mabuti rin yan. Hindi ko talaga maaaring ipagpaliban ang paglalakbay ni na Kuya Sima at Boss Elisa. Hayaan mong paalisan ko kayong dalawa sa lungsod. Pinag-isipan ito ni Yuan Bao at hindi na sila pinilit. Naglakad siya papunta kay Terence at sinamahan sila palabas ng lungsod. Gaman ang loob ng itim na ligaw na bulaklak. Bagamat may kaunting pagkaantala pa rin, nasa loob na ito ng katanggap-tanggap na saklaw. Kapag nakalabas na sila ng lungsod, sa bilis ng kabayong Black Spirit Fergana, makakabawi sila sa maikling panahong ito. Habang iniisip ito ng itim na ligaw na bulaklak, isa pang grupo ng mga tao ang dumating mula sa kabilang panig, at ang nangunguna sa kanila ay si Ruf Feng. May masamang kutob na ang itim na wildflower sa puso niya. Malinaw na isa na naman itong taong nag-aaksaya ng oras. Bago pa niya mapanalang inasanay dumaan lang si Ruf Feng, lumapit na sa kanya ang bata ng nakangiti. Kuya Sima, Boss, saan kayo pupunta? Ikinuyong ni Ruf Feng ang kanyang mga kamao at binati ito habang magalang na nagtanong, bakit kasama mo pa rin si Yuan Bao? Wala kang pakialam dyan. Ruf Feng, lumayo ka sa daanan ko. Sumimangot si Yuan Bao, hindi man lang nagpakita ng kahit anong ekspresyon kay Ruf Feng. Kung nandito si Botong, kahit papaano ay magpapakita siya ng kaunting pagtitimpi. Gayunpaman, si Ruf Feng lang ang nandito, kaya kakaiba kung magalang siya. Yuan Bao, nakakatawa ka talaga. Paano naging pamilya mo ang Lulang City? Nangangahas ka talagang hilingin sa batang Panginoong ito na umalis ng ganoon lang casual. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Malamig na tumawa si Ruf Feng at hindi nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan. Wala siyang maginoong ugali na natatangi noong hinarap niya si Terence, kausap ko ngayon sina Young Master Sima at Boss Elisa. Bakit kayo nakikialam? Malamig ding tumawa si Yuan Bao at akmang sisigot na sana nang pigilan siya ni Terence. Sige, bakit kayo nag-aaway? Magkaedad lang naman tayo, hindi ba't ang sarap maging magkaibigan at maglaro ng magkasama? Sabay na sumanghel sina Ruf Feng at Yuan Bao, halata sa kanilang mga salita ang kanilang pagkamuhi sa isa't isa. Kuya Sima, hindi mo kailangang mag-alala. Wala naman talaga akong masyadong masasabi sa isang taong katulad ni Yuan Bao. Hindi kami magkaibigan noon, hindi kami magkaibigan ngayon, at hindi na kami magiging magkaibigan sa hinaharap. Kung may pagpipilian lang ako, hindi ko na sana siya gustong makasama pa. Determinadong sabi ni Ruf Feng. Pagkatapos, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na yan, ayoko nang magsalita pa sa ganitong klaseng tao. Kuya Sima, nandito ako para hanapin ka at ang Boss Elisa ngayon.
7,147. May maipapayo ba sa akin si Kuya Niger? Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at pinigilan ang kontra-atake ni Yuan Bao, hinayaan ang dalawa na maglaban. Sino ang nakakaalam kung kailan lalabas ang resulta? Anong maipapayo mo? Kuya Sima, napakabait mo. Nagmamadaling ikinuyom ni Rufeng ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, saan kaya kayong dalawa planong pumunta? Noong nakaraan, abala ako at hindi ako makakasama ni Kuya Sima sa paglalakbay. Ngayon na wala na akong magagawa, kung hindi kayo mamasamain, gusto ko sanang sumama kina Kuya Sima at Boss Elisa, ayos lang ba? Sumimangot sina Terence at ang itim na wildflower sa kanilang mga puso. Kahit wala silang sinabi, pareho nilang kinamumuhian si Rufeng. Siyempre, hindi nila maaaring hayaang sundan sila ng lalaking ito. Gayunpaman, hindi niya ito masabi ng malinaw. Tumawa ang itim na wildflower at pinaypayan ang sarili ng ilang beses bago tumawa, natural lang na isang karangalan para sa amin na ang batang Panginoon na si Niger ay makakasama namin sa paglalakbay. Gayunpaman, medyo nakakaabala ito sa pagkakataong ito. Bakit naman? Pangako ko na hindi ako makakasagabal at susundin ko ang mga tagubilin nina Kuya Sima at Boss Elisa sa lahat ng operasyon. Hindi ba tayos lang yun? Nagulat si Rufeng. Akala niya ay hindi siya tatanggihan ni na Terence at ng itim na wildflower kung magtatanong siya, ngunit kabaligtaran pala ang nangyari. Napakaprangka ng pagtanggi ni Black Wildflower. Bagamat mataktika itong sinabi ni Yingying, napakaprangka rin nito. Tama si Boss Elisa. Sa pagkakataong ito, isasagawa ko ang isang misyon sa guild kasama si Boss Elisa. Dahil may malinaw na limitasyon sa pagpaparehistro, hindi tayo maaaring magkaroon ng isa pang tao. Hindi rin tayo maaaring magpalit ng tao. Brother Niger, pasensya na talaga. Maglalakbay tayong muli ng magkasama sa susunod kung may pagkakataon. Nakangiting paliwanag ni Terence. Kakampinan niya ngayon ang mga itim na ligaw na bulaklak, at pareho nilang gustong umalis sa lalong madaling panahon. Paano sila magkakaroon ng oras para magmalasakit kay Rufeng? Mas mahalaga na maalis ang batang ito sa lalong madaling panahon. Ganoon ba? Sayang naman. Kung alam ko lang nagagawa ng misyon sina Kuya Sima at Boss Kurosaki, sana nagparehistro na ako sa kanila. Nagpakita si Rufeng ng dismayadong ekspresyon. Gusto niya talagang bumuo ng magandang relasyon kay Terence at sa itim na wildflower dahil makakabuti ito para sa pamilya Niger. Nakakalungkot na tinanggap na nina Terence at ng itim na wildflower ang misyon, at wala na silang magagawa. Gaano man kalakas ang mga maharlika ng Niger, hindi nila matatalo ang Warrior Guild. Walang lakas ng loob si Rufeng na pakialaman ang mga paghihigpit sa misyon. Wala itong silbi kahit na sumubok pa ang kanilang pinuno ng pamilya, si Niger Zemo. Hindi siya bibigyan ng mukha ng mandirigmang union. Magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa susunod. Kuya Sima, pakisabi naman sa akin ng maaga. Ayokong palampasin pa ito. Inayos ni Rufeng ang kanyang pag-iisip at agad na sinimulang aibok ang susunod na misyon. Natawa si Terence sa sarili. Kung nakuha niya ang Purple Mist Evil Lotus, wala siyang oras para magstay sa sub-island para sa mga misyon. Napakaraming bagay ang naghihintay na asikasuhin sa labas, dapat kang maglaro ng mag-isa. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin iyon ng basta-basta, tinawanan niya lang ito at sinabing oo. Nagpakita si Yuan Bao ng isang mapanghamak na ekspresyon. Naisip niya na si Rufeng ay talagang isang napakasamang tao. Una, sinubukan niyang maghasik ng kaguluhan, gusto niyang ilayo ang batang Panginoon na ito kay Romal. Pagkatapos, siya mismo ay lumapit dito. Kung alam lang niya na ang batang ito ay hindi mabuting tao, susubukan sana niyang magsinungaling sa batang Panginoon na ito. Sa sandaling iyon, ipinagmalaki ni Yuan Bao ang kanyang sarili, iniisip na sapat na ang kanyang talino para hindi mahulog sa panlilinlang ni Terence. Mas lalo pa siyang determinado na bumuo ng magandang relasyon kay Terence ngayon. Para hindi makaramdam ng pagkasuklam si Terence, pansamantalang pinigilan ni Yuan Bao ang galit sa kanyang dibdib at hindi nakipagtalo kay Rufeng. Mamaya na lang niya aayusin ang problema sa batang ito.
Nagmamadaling umalis ang itim na ligaw na bulaklak, kaya hinimok niya si Terence na umalis. Patuloy silang pinaalis ni Yuan Bao, at natural na sumunod si Rup Feng. Bilang resulta, ang grupong ito ay lalong lumakas, at ang grupo ng mga tao ay tumakbo patungo sa tarangkahan ng lungsod ng may pagmamalaki. Noong una, napakakinis ng daan, at lahat ng makakita sa kanya ay nagbibigay daan. Hindi lamang ito dahil kina Yuan Bao at Rup Feng, kundi dahil din sa kilalang kilala ang pangalan ni Sima sa lungsod ng Lulang. Alam nila na siya ay isang napakamakapangyarihang tao at hindi madaling magalit, kaya nang makita nila siya mula sa malayo, sila ang nagkusa na magbigay daan. Gayunpaman, hindi naging madali ang paglabas ng lungsod ngayon. Hindi pa sila nakakalayo nang may lumabas na isa pang grupo ng mga tao mula sa gilid at humarang sa kanilang daan nang lumiko sila sa tarangkahan ng lungsod. Ginulo pa nila ang porma sayon sa harap nila. Sino ang bulag na bulag para magmadaling magkatawang tao rito? Agad na nagngingit-ngit sa galit si Yuan Bao. Hindi niya agad na ilabas ang galit niya, at ngayon ay maaari na niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ayos lang kung haharangin mo ang daan ng batang Panginoong ito, pero sino ang maaaring managot kung ipagpapaliban mo ang aking opisyal na gawain? Sa lungsod ng Lulang, walang gaanong taong nakakasalamuha si Yuan Bao na hindi niya pananggahasang pakialaman. Isa pa, nasa tabi niya si Rup Feng, kaya maaari niyang akuan ang kasalanan kung may mangyari. Isa pa, sa harap ni Terence at ng itim na ligaw na bulaklak, hindi niya maipakita ang anumang kahinaan bilang batang Panginoon ng bangko ng gintong yuan. Lumingon ang grupo sa unahan at tumingin kina Yuan Bao at sa iba pa. Isang matipunong lalaki na may peklat sa noo hanggang sa kaliwang pisngi ang ngumiti ng nakakapangilabot at sinabing, iniisip ko kung sino iyon. Hindi ba't si Yuan Bao ito mula sa bangko ng gintong yuan? May problema ka ba sa pagtakbo ko papunta rito? Iniisip pa rin ng batang Panginoong ito kung anong klaseng dakilang figure ito, kaya pala si Ba daw ang magnanakaw ng kagubatan. Kanino niya tinawag ang sarili niyang ama? Itong lungsod ng Lulang, hindi ang iyong kuta ng sirang sable. Ngumisi si Yuan Bao, hindi man lang natatakot sa kahangahangang kilos ni Scarface. Gustong manood ni Rup Feng ng magandang palabas, pero pakiramdam niya ay dapat din siyang magpasikat. Kahit medyo nakakadiri ang pumanig kay Yuan Bao, tiniis niya ito para makuha ang pabor ni na Terence at ng itim na wildflower. Ba daw. Mas makabubuti para sa iyo na pigilan ang iyong sarili kapag nasa lungsod ka ng Deer Ridge. Kung hindi, hindi magagarantiyahan ng ating lungsod ng Deer Ridge na makakaalis ka ng buhay. Malamig na tiningnan ni Rup Feng si Scarface. Taglay niya ang aura ng isang batang Panginoon mula sa isang maharlikang pamilya, at ang kanyang mga mata ay parang nakatingin sa isang hamak na katulong. Tinatakot mo ba ako? Kahanga-hanga ang mga maharlika ng Niger at ang bangko ng gintong yuan. Sa hinaharap, huwag kang umalis sa lungsod ng Lulang kung may lakas ng loob ka. Malamig na tumawa si Badaw. Hindi siya natatakot sa pangalawang henerasyong batang Panginoong ito ng lungsod ng Lulang. Malakas ang kanyang sirang saber stockade, at hindi ito nakahihigit sa orihinal na Poison King stockade. Sa katunayan, mas malakas pa ito. Namuhay siya bilang isang bandido na dinidilaan ng dugo mula sa kanyang espada. At ang mga pangunahing kapangyarihan sa lungsod ng Lulang ay hindi handang pukawin siya ng madali, kung sakaling kagatin niya sila na parang asong baliw at hindi bibitawan. Sa makatuwid, walang silbi para kina Yuan Bao at Rup Feng na gamitin ang kanilang pinagmulang pamilya upang supalan si Badaw, at lalo lamang nitong sisidhiin ang kanyang bangis. Badaw, ang liit talaga ng mundo, hindi mo naman siguro sinasadyang harangan ang daan, di ba? Biglang nagsalita ang itim na ligaw na bulaklak, at ang karaniwan niyang kaakit-akit ng ngiti ay nawala, napalitan ng malamig na ekspresyon. Alam mo bang aalis ako, kaya nandito ka para maghanap ng gulo. 7,148. Ay yuyo, hindi ba't ito ang big boss ng Black Wildflower? Pasensya na, hindi kita nakita ngayon. Ako ang nagkamali. Nagkunwaring takot at kaba si Badaw habang nakangiti ng may nakakalokong ngiti, sabi ni Big Boss, sinasadya kong maghanap ng gulo, pero siya talaga. Kilalang kilala ako ng F***King. Tama, sinasadya kong maghanap ng gulo, di ba?
Tumaas ang kilay ni Terence, hula niya ay kaaway ng itim na wildflower ang ugok na ito o kung ano paman. Kakaibang pakiramdam na walang darating na gulo para sa kanya. Pero may isa pang taong nagbigay kay Terence ng mas kakaibang pakiramdam, ang lalaking katabi ni Badaw. Hindi siya nagsalita, ni gumawa ng anumang espesyal na galaw, pero pakiramdam ni Terence ay pamilyar ang itsura niya. Kung titingnan ang hitsura niya, hindi niya dapat ito nakita noon, pero bakit parang pamilyar ang pakiramdam niya? Ugali. Katauhan. Kahit kamukha ng taong ito ang alipors ni Badaw, paminsan-minsan ay sumusulyap si Badaw sa lalaking katabi niya, sinasadya man o hindi, na para bang hinihintay ang reaksyon niya. Nakakatuwa talaga ito. Marahil, ang tunay na namamahala sa koponan ni Badaw ay ang kakaibang lalaking ito sa tabi niya. Hindi mapakali si Terence sa tunggalian sa pagitan ng itim na ligaw na bulaklak at peklat, nakatuon ang pansin sa lalaki. Ang lalaki naman ay nakatingin sa ibaba, hindi man lang pinapansin ang mundo sa labas, ni hindi man lang tumitingin kay Terence. Badaw, kung gusto mong maghanap ng gulo, pwede tayong mag-away pagkatapos nating umalis sa lungsod ng lulang. Tinanggap mo na ang misyon sa madilim na Berdeng Demonic Valley, di ba? Dahil magaganap ang labanang ito sa madaling panahon, mas mabuting matukoy na natin kung sino ang mananalo sa lalong madaling panahon. Malamig ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, at malakas ang diwa nitong lumaban. Medyo nagulat si Terence, ngayon lang siya nakakita ng itim na ligaw na bulaklak na ganito dati. Tila mayroong matinding puot sa pagitan niya at ni Badaw. Pero hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay tinanggap din ba ni Badaw ang misyon sa madilim na Berdeng Devil Valley. Kinamot ni Terence ang kanyang baba. Nakakaabala ito. Hindi niya alam kung ilang lilang masamang lotes ang mayroon, ngunit mas malaki ang tsansa niyang makuha ang mga ito kung mas kaunti ang mga tao. Hindi mukhang mahina ang koponan ni Badaw, at maaaring maging magandang kalaban sila ng lilang masamang lotes. Siyempre, wala namang pakialam si Terence sa kanilang lakas. Hanggat nakikita niyang makasalaan ng lotes ang lilang ambon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang essence spirit. Hanggat hindi siya agad mamamatay, wala siyang kailangang ipag-alala. Kaya naisip ni Terence na ay patulong muna kay Scarface ang paghahanap sa lotes, kung sakaling matagpuan niya ito, kukunin na lang niya ito para sa kanyang sarili. Nako, galit na ang supot ng Reg along itim na wildflower. Gusto mo na bang ayusin ang sama ng loob natin ngayon? Sinasabi ko sa'yo, hindi pwede. Dahil ayokong patayin ka ngayon. Gusto kong maghintay hanggang sabay-go ka sa misyon mo at makuha ko na ang lahat. Saka kita dahan-daang papatayin. Dinilaan ni Badaw ang kanyang mga labi na nagpapakita ng isang makahulugang masamang ngiti. Biglang naramdaman ni Terence na magandang ideya na hayaan muna si Badaw na hanapin ang mala-purple mist na si Lotes at saka ito nakawin mismo. Hihihi, hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling ang hindi maipaliwanag mong kumpiyansa. Huwag na nating pag-usapan ang iba pa. Ito na lang ang misyong ito, dahil nandito ka na, kung sabay tayong aalis, hindi pa rin sigurado kung sino ang unang makakakumpleto ng misyon. Kumislap ang galit sa mga mata ng itim na ligaw na bulaklak, ngunit agad siyang kumalma at ngumiti. Naniniwala ako na tayo ang mananalo sa misyong ito. Kung gusto mong mabuhay para makita ang eksenang ito, ayos lang sa akin na hayaan kang mabuhay ng ilang araw pa. Pagdating ng panahon, maglalaan ako ng oras para harapin ka. Ha. Gusto ko ang pagyayabang mo nang hindi kumukurap. Ang lakas ng loob mo talagang sabihin na siguradong mananalo ka sa misyong ito. Alam mo ba kung gaano kalakas ang partner na nahanap ko? Sa pagkakataong ito, siguradong mananalo ako. Tumawa ng mayabang si Badaw, at sa wakas ay nagpakita rin ng ekspresyon ang lalaking katabi niya, ngunit bahagyang pagkunot ng noo lamang, na para bang hindi siya nasiyahan sa mga sinabi ni Badaw. Nahadjep ng matalas na pandaman ni Terence ang eksenang ito, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang mali sa mga sinabi ni Badaw. Anong biro yan, ikaw lang ba ang nakahanap ng business partner? May partner din ako, at napakalakas niya. Kapag nandito siya, nasa bulsa natin ang tagumpay. Patuloy na ipinakita ng itim na wildflower ang kanyang kumpiyansa, ngunit naramdaman ni Terence na gustong gamitin ito ng babaeng ito para makakuha ng karagdagang impormasyon mula kay Scar.
Pero hindi masyadong nagsalita si Scarface tungkol sa panig niya, sa halip ay sinimulan niyang kutsain ang itim na wildflower at si Terence. Ha, hindi mo tinutukoy ang magandang batang ito sa tabi mo, di ba? Ano pa bang silbi ng ganitong klaseng magandang batang ito? Kaya kung durugin hanggang mamatay ang isang magandang batang tulad niya gamit ang isang daliri. Bahagyang kumunat ang noo ni Terence. Hindi naman sa galit siya kay Scarface, kundi dahil sa pagkakakilanlan ni Sima ay naipakita niya ang kanyang pagkadismaya. Kung hindi, maghahinala sina Yuan Bao at Ruff Feng. Paanong nagawang hayaan ng isang marangal na batang Panginoon ang angkan ng Sima na ipahiya siya ng isang tulisan sa bundok ng walang ginawa? Ang ganitong uri ng hanggal na paglilinang ng pagpapatuyo sa sarili sa harap ng laway ay tiyak na hindi dapat lumitaw sa angkan ng Sima. Tumahimik ka, Badaw, huwag kang masyadong magsalita. Dapat mong malaman na may mga taong hindi mo basta-basta maaasar. Mariing saway ni Black Wildflower, ngunit medyo masaya siya sa kanyang puso. Umaasa na lang siya na ang saway ni Badaw ay magiging mas malupit at hindi kanais-nais, na lubos na makakasakit kay Sima. Sa hinaharap, ang sirangkuta ng talim ay maaaring tuluyang mabunot ng angkan ng Sima. Hindi sila binaygo ni Scarface. Malamang hindi niya binaygo ang itim na wildflower. Patuloy siyang tumawa ng mayabang, itim na wildflower, masyado mo namang pinuprotektahan ang magandang batang yan, huwag mong sabihin siya ang kabit mo. Tama ba ang hula ko? Ha. Nakakahiya naman kung dudurugin ko ang magandang batang yan gamit ang mga daliri ko. Lunurin ko lang siya sa ihi ko. Napanganga si Terence, talagang hinihingi ito ng lalaking ito. Gusto niyang gamitin ang peklat para mas mabilis na mahanap ang lilang ambon na makasalaan ng lotes. Gayunpaman, matapos mapahiya ni Badaw, kung hindi siya nagpakita ng galit, si Sima pa rin kaya siya. Kalimutan mo na yan, papatayin ko na lang siya ng diretso. Bumantong hininga si Terence sa sarili, sayang. Ang planong naisip niya ay nawala na sa sinapupunan pa lamang. Pagbangga ng banal na pandama. Isang di nakikitang pag-atake ang agad na inilunsad. Nagkalat ang laway ni Badaw kung saan-saan. Masaya siyang nagsasalita nang bigla siyang makaramdam ng matinding kirot sa kanyang ulo, at pagkatapos ay nablangko ang kanyang isipan. Kumislap ang katawan ni Terence, at isang itim na liwanag ang sumabog. Lumipad pataas ang ulo ni Scarface sa ere, gumuhit ng maliit na arko sa ere bago bumagsak ng mabigat sa lupa. Agad na pagpatay. Bumalik si Terence sa kanyang kabayong Black Spirit Fergana at casual na ibinalik ang demonyong espada sa kaluban nito. Ayaw ni Terence na mag-abala sa isang maliit na pritong tulad niya, pero hindi niya alam kung ano ang makabubuti para sa kanya, hindi siya masisisi sa paghahanap ng kamatayan. Isa pa, may kaugnayan ito sa masamang silotes na may lilang ambon. Gusto sanang gamitin ni Terence si Badaw, pero hindi naman masamang patayin siya. Hindi niya kayang magkamali sa pagsasaayos ng kanyang katawan, kaya gagawin niya ang lahat sa oras na magdesisyon siyang kumilos. Wala siyang pakialam sa patakarang nagbabawal sa mga pribadong away sa lungsod ng Lulang. 7,149. Sa anumang kaso, naroon si Yuan Bao mula sa bangko ng Jinyuan at si Ruff Feng mula sa mga maharlika ng Niger. Ang dalawang ito ay miyembro ng pribilehiyadong uri sa lungsod ng Lulang. Ang mga ordinaryong tao ay pinagbabawalan na makipaglaban, ngunit maaaring baliwalain ito ng pribilehiyadong uri. Kaya naman, hindi naging mahirap na lutisin ang bagay na ito. Tuwang-tuwa ang itim na ligaw na bulaklak. Mas maayos ang takbo ng mga bagay-bagay kaysa sa inaasahan niya. Hindi nakinig ang gago na iyon, ang peklat, sa payo niya at pinahiya si Sima. Paano makakayanan ng isang taong may ganitong marangal na katayuan ang ganitong kahihiyan? Sandaling natahimik ang eksena. Pagkalipas ng 2 o 3 segundo, sa wakas ay nahulog ang walang ulong katawan ni Badaw mula sa Black Spirit Horse. Sa wakas ay gumanti ang lalaking katabi ni Badaw, agad na nawala ang dati niyang kalmado at kalmadong kilos. Galit siyang sumigaw, "Terence, bastos ka. Anong problema mo? Bakit ka pumatay ng tao? Sino si Terence? Nagkamali ka ba? Ang batang Panginoong ito ay si Sima. Kung gusto mong maghayganti, lumapit ka sa akin. Kayang-kaya ng batang Panginoong ito na harapin ito anumang oras." Sumagot si Terence nang may malamig na ngiti.
Kaya pala parang pamilyar ang itsura niya. Napansin agad ni Terence na ang lalaking nakaabong damit ang nasa gitna ng magsalita ito. Gayunpaman, tila medyo kakaiba ang kalagayan ng lalaking nakaabong damit. Bumaba ng husto ang kanyang lakas. Kung hindi niya pinigilan ang kanyang antas ng lakas, malamang may nangyari na hindi alam ni Terence. Bukod pa rito, sulit ding pag-isipan kung paano nakapasok ang lalaking nakaabong damit sa sub-island. Gayunpaman, napakaraming kakaibang bagay ang nangyari sa sentro. Nang masanay na siya, hindi na niya naramdaman na kakaiba pala ito. Hihihi, Sima. Sige, baka mali ako. Pero hindi mahalaga. Pinatay mo si Badaw, kaya huwag mong sabihin na papatayin mo kaming lahat sa susunod. Ngumiti ng palihim ang lalaking nakaabong damit at ibinoko ang kanyang mga braso. Kung talagang may plano ka, subukan mo na lang. Ayokong patayin kayong lahat, pero ipinaalala sa akin ng mga salita mo na walang masama sa pagpatay sa inyong lahat. Seryosong sabi ni Terence habang hawak ang baba niya. Sigurado siyang ang lalaking nasa harap niya ay ang kulay abong roba, at kahit ano pa ang dahilan, isa itong magandang pagkakataon para patayin siya. Gayunpaman, ang lalaking nakaabong damit ay naiiba sa mga katutubo ng sub-island. Isa siyang mataas na antas na figure sa gitna, at mayroon siyang mataas na antas na mga panlaban sa spirit sense. Ang mga kasanayan sa spirit sense ni Terence ay maaaring hindi epektibo laban sa kanya. Bukod sa kanyang kakayang maka-espirito, mahina talaga ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban. Mukhang hindi pa niya kayang patayin ang lalaking nakaabo. Ito. Sima, malamang hindi ka nagtanong-tanong, di ba? Ang mga pangkat na tumanggap ng parehong misyon mula sa Warrior Guild ay pinagbabawalan na lumaban hanggang kamatayan bago matapos ang misyon. Ang mga lalabag sa mga patakaran ay parurusahan ng mabigat. Ngumiti ang lalaking nakaabong damit kay Terence, nasisiyahan sa kanyang sarili. Bagamat walang silbi ang patakarang ito sa halos lahat ng oras, iyon ay kapag may pagtatalo habang isinasagawa ang isang misyon. Hanggat ang isang panig ay tuluyang nalipol, walang anumang gulo na magaganap sa hinaharap. Nakakalungkot na may pinatay ka sa lungsod ng Lulang. Kung ire-report kita, ano sa palagay mo ang magiging kahihinatnan? Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy ang lalaking nakaabong damit, may patakaran ang lungsod ng Lulang na nagbabawal sa mga pribadong away. Maaaring matulungan ka ng dalawang batang nasa tabi mo na ayusin ang bagay na ito, ngunit kung ire-report kita sa Warriors Guild, paano mo mabubure ang lahat ng bakas ng bagay na ito? Medyo nagulat si Terence nang lumingon siya sa itim na ligaw na bulaklak. May ganoong patakaran ang Warrior Guild. Kung gayon, bakit sila naghamon ngayon lang? At gusto mong lumaban hanggang kamatayan? Teka. Kanina lang, parang sinabi ng itim na wildflower na may panalo, at ang sinabi lang ni Scarface ay ayaw niyang pumatay ng itim na wildflower ngayon, at papatayin niya ito mamaya, at iba pa. P*K. Parang nahulog siya sa hukay. Kuya Sima, may ganoong patakaran talaga. Hindi inaasahan ni ate na bigla kang aatake, at wala akong oras para pigilan ka. Medyo nakakaabala talaga ito, pomenhing sabi ng itim na wildflower. Pero siguradong sasagutin ko ito kasama mo. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kailangang may plano ang itim na ligaw na bulaklak, ngunit wala siyang mapapatunayan. Malalagay siya sa alanganin. Ang kailangan niyang isipin ngayon ay kung paano haharapin ang lalaking nakaabong damit. Dahil sinasabi mo ang mga salitang ito sa harap ng batang Panginoong ito at hindi direktang iniuulat ang batang Panginoong ito sa Warriors Guild, sa tingin ko ay mayroon kang sariling mga iniisip, tama ba? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Tumango si Terence sa lalaking nakaabo, binigyan ito ng ekspresyon na naintindihan ng lahat. Kung hindi naman kalabisan ang kahilingan mo, maaari na naming pag-isipan. Napakasimple lang talaga. Napakahalaga ng misyong ito para sa lahat. Kung parehong panig ang magdurusa, wala itong mapapala. May problema ba doon? Ang lalaking nakaabong damit ay lubos na may kumpiyansa at may maginhawang ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya, susunod kami sa iyo hanggang sa matapos ang misyon. Pagkatapos, bibigyan kami ng bahagi ng mga gamit sa misyon bilang pananahimik.
Hanggat hindi kami magsasalita, tiyak na hindi maaayos ang bagay na ito sa huli, at hindi ka guguluhin ng Warriors Guild. Paano? Sulit ba itong isaalang-alang? Labis na naantig ang damdamin ng itim na ligaw na bulaklak. Bagamat labis siyang natuwa sa peklat ng pagpatay kay Terence, hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente habang isinasagawa ang misyon. Gusto niya talagang sumang-ayon si Terence, ngunit wala siyang masabi, kaya tanging ang kanyang mga mata lamang ang kanyang nagamit upang ipahayag ang kanyang opinyon. Sa kasamaang palad, hindi man lang nakita ni Terence ang mga mata niya. Iniisip niya kung bakit gagawin ito ng lalaking nakaabong damit. Para rin ba ito sa makasalanang lotes na may lilang ambon? Ano ang dapat isaalang-alang? Kung papayag kayo sa aking kahilingan, lahat kayo ay matutuwa. Kahit na imbestigahan pa ito ng samahan ng mga mandirigma, maaari akong maging saksi ninyo at sabihing si Badaw ay namatay ng mag-isa. Walang problema doon. Nag-aalangan pa rin si Terence, kaya patuloy niyang hinikayat ang lalaki. Nanginig ang mga labi ni Terence. Namatay si Badaw ng mag-isa. Paano siya namatay? Kumuha siya ng espada at pinugutan ang sarili niyang ulo. Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Gayunpaman, sa totoo lang, ang mungkahi ng lalaking nakaabong damit ang siyang pinakamahusay na solusyon sa ngayon. Kahit ano paman, ayaw nang magdulot ng gulo ni Terence bago niya makuha ang mala-purple mist na si Lotes. Kailangan niyang tingnan ang buong sitwasyon. Pumayag na si Terence sa mungkahi ng lalaking nakaabong damit pero hindi niya ito sinabi ng malakas. Akala ng lalaking nakaabo na ayaw siyang isama ni Terence, kaya nagbanggit siya ng isang bagong kondisyon. Bukod sa sinabi ko lang, paano kung ako na lang ang maglaan ng kagamitan para sa misyong ito? Kumuha ang lalaking nakaabong damit ng isang bag mula sa likuran ng kabayong Black Spirit Fergana sa tabi niya at binuksan ito, at nakita ang isang gas mask at iba pang kagamitan sa loob. Tingnan mo, ito ang mga pinakabagong kagamitan na ibinigay ng Central Manufacturing Plant. Hindi pa ito mabibili sa Central Chamber of Commerce, kaya ako lang ang makakakuha nito. Sinulyapan ito ni Terence, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Isa lamang itong pag-upgrade mula dekada 80 hanggang sa katapusan ng nakaraang siglo, hindi ito isang maliit na pag-upgrade, ngunit iyon lang. 7,150. Sa kabaligtaran, mas lalong nalito si Terence matapos makita ang mga bagay na ito. Dahil sa lakas ng Central, hindi imposible para sa kanila na makuha ang pinakabagong high-tech na kagamitan mula sa sekular na mundo. Bakit pa nila gagamitin ang mga lumang bagay na ito? Paano? Basta't pumapayag ka, pwede kong ibigay sa iyo ang lahat ng kagamitan. Bukod sa mga gamit sa misyon, wala na akong ibang gustong makuhang benepisyo. Kailangan ko pa bang isaalang-alang ang ganito kagandang bagay? Lumiwanag ang mga mata ng itim na ligaw na bulaklak. Pakiramdam niya ay talagang mapagbigay ang lalaking nakaabong damit, at ang mga kondisyon na iniaalok niya ay medyo kaakit-akit, lalo na ang mga kagamitan. Malinaw na mas moderno ito kaysa sa mga ginastos niya ng napakamahal. Kaya naman, nagbago ang tingin ng itim na ligaw na bulaklak habang nakatingin kay Terence, umaasang tetango ito. Mabuti na lang at naalala niya na si Terence ang may awtoridad na pamunuan ang misyon, kung hindi ay nakapagdesisyon na sana siyang hayaang sumali ang lalaking nakaabong damit. Kawili-wili. Maaari ko itong isaalang-alang. Tumango si Terence, nag-aalangan. Maaari ko bang malaman kung paano ka tatawagan? Alam niyang nakasuot ng kulay abong roba ang lalaking nasa harap niya, pero hindi niya ito suot ngayon, at ayaw aminin ni Terence na kilala niya ito. Pwede niyo akong tawaging Lingfa. Bulong ng lalaking nakaabong damit ang pangalan niya. Kumunat ang noo ni Terence, nagpapanggap ba siyang especially iya? Kahit alam niyang peking pangalan iyon, hindi ba't seryoso siyang makakaisip ng peking pangalan? Kalimutan mo na, codename lang naman yun, kaya bahala na. Lingfa, pwede kang sumama sa amin kung gusto mo, pero kailangan kong linawin na ako ang mamamahala sa misyong ito. Dapat mong sundin ang mga utos at utos ko. Kapag sinuwi mo ako, agad nakakanselahin ang ating kooperasyon. Katanggap-tanggap ba iyon? Sinabi ni Terence ang kanyang mga kondisyon, ito ang pinakasimpleng kinakailangan. Kung hindi, wala silang magagawa kung iba ang kanilang mga opinyon.
Bukod pa rito, matapos makuha ang pamumuno, kahit papaano ay masisiguro niya na hindi siya madaling mabibitag ng lalaking nakaabong damit. Napakasama ng lalaking ito, at kung hindi siya mag-iingat, mabibitag siya sa kanyang mga panlilinlang. Walang problema. Ito ang dapat nating gawin. Kahit hindi mo sabihin, gagamitin sana natin ito bilang pamantayan ng ating pagkilos. Ang lalaking nakaabong damit ay tinawag na ngayong Lingfa. Matapos marinig ang mga kondisyon ni Terence, agad siyang sumang-ayon, matagal na tayong nagtutulungan, at mataas ang antas ng ating tiwala sa isa't isa. Alam ko ang kakayahan mo, kaya hindi ako magkakamali sa pakikinig sa iyo. Gustong durugin ni Terence ang lalaki, gaano ba kalaki ang tiwala niya rito. Ang hirap talagang paniwalaan ang mga sinasabi ng lalaking ito. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Ito ang unang beses na nagkita sila, kaya saan nga ba nanggaling ang tiwala sa pagitan nila? Mas mabuting unti-unti nating buuin ang tiwala natin sa isa't isa sa pamamagitan ng kooperasyon sa hinaharap. Napaem si Terence at patuloy na itinatanggi na kilala niya si Lingfa, ngunit wala itong pakialam doon. Basta't mapasama siya sa team ni Terence at makakasama sa isang misyon, makakamit niya sana ang kanyang layunin. Kaya, pagkatapos ng ilang talakayan, si Badaw ay itinuring na nagpakamatay, at isinama ni Lingfa ang iba pang mga tao upang sumali sa koponan ni Terence. Ang dalawang koponan ay may parehong layunin sa isip, at nagsama-sama. Nagtataka si Terence kung bakit napakamasunurin ng mga tauhan ni Scar at hindi man lang lumaban, pero hindi niya masyadong inisip iyon. May sarili namang mga pamamaraan ang lalaking nakaabo. Hindi na itinuloy ni Yuan Bao at Ruo Feng ang pagpapaalis kay Terence sa lungsod dahil kailangan nilang asikasuhin ang usapin ni Badaw. Umalis sila pagkatapos ng ilang maikling pag-uusap. Hindi lamang ito para sa kapakanan ni Terence, kundi para rin ito sa kapakinabangan ng nayon na may sirang talam. Pagkatapos ng pagkamatay ni Badaw, magkakaroon ng panahon ng kaguluhan bago pumalit ang bagong pinuno. Bago ito, ang sirang Saber Stockade at ang iba't ibang pangunahing paksayon sa lungsod ng Luleng ay hindi gaanong magkakaibigan. Ang alitan sa pagitan nila ay naipon at hindi pa sumasabog. Ngayong tapos na ang laban ni Badaw, tiyak na sasamantalahin ng mga maharlika ng Niger at ng bangko ng Yuan Baojin ang katotohanang walang nakakaalam tungkol dito para maghati-hati. Sa bagay na ito, sina Yuan Bao at Ruo Feng ay nagkaroon ng pambihirang hindi pagkakaunawaan. Kung paano sila magpapatuloy ay hindi nababahala si Terence. Pagkaalis ng lungsod, nagsimulang bumilis ang grupo. Ang kabayong Black Spirit Fergana ay talagang mabilis, ngunit nasa isip pa rin ni Terence na subukan si Lingfa. Lingfa, medyo nakakapagod maglakbay ng ganito. Mabagal din ang takbo. Bakit hindi mo nalang kunin ang flying saucer mo at gamitin? Sa ganoong paraan, makakatipid ang lahat ng enerhiya. Ano sa tingin mo? Magkatabing nakasakay sina Terence at Lingfa, at inakala niyang walang ibang makakarinig sa kanya, kaya nagkunwari siyang casual. Dahil pareho tayo ng layunin, mabuti nang mas mabilis ang paglalakbay. At least makakaiwas tayo sa gulo sa daan, di ba? Hindi ba't sabi mo ito ang unang beses na nagkita tayo? Paano mo nalaman na may flying saucer ako? Tumawa ang lalaking nakaabong damit, alam niyang walang kabuluhan ang mga sinabi niya. Ito ay isang bagay na hindi naintindihan ng lahat, kaya isa lamang itong dahilan. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Nabasag mo ang flying saucer ko at hindi pa ako nakakaayos ng problema sa iyo. May lakas ka pa rin ng loob para hilingin sa akin na gamitin ang flying saucer ko. Ha! Ikaw ang boss ng Central. Isa lang yang flying saucer, ano ba ang problema? Hindi ako makapaniwala na ang isang taong kasing status mo ay walang ekstrang flying saucer. Nagbibiro lang si Terence, pero iniisip niya na baka wala talagang dalang flying saucer ang lalaking nakaabong roba. Hindi ko ginawa. Hindi kita hahayaang umupo kahit na mayroon ako. Sumanghal ang lalaking nakaabong damit, at medyo mayabang ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sumunod ka na lang sumakay sa iyong kabayong Black Spirit Fergana. Bawasan mo ang mga kalokohan at bilasan mo ang iyong paglalakbay. Sa ganoong paraan, mas mabilis mong mararating ang iyong destinasyon. Ngumiti si Terence, iniisip na kakaiba nga ito.
Malamang na walang dala si Lingfa nang pumasok siya sa sub-island. Kung ganoon, paano siya nakapasok? Isa pa, kung ang lalaking ito ay talagang walang maipasok na kahit ano, posible kayang hindi rin siya makapagpasok ng kahit anong kagamitang pandepensa ng primordial spirit. Kung ganoon, ang paggamit ng mga spiritual awareness at attack skills ay maaaring makatulong upang maalis ang nakakainis na lalaking ito. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Naantig siya. Hindi lang niya makumpirma kung totoo ang hula niya o hindi. Kung mali ang hula niya, kapag nakagawa siya ng isang galaw, tuluyan na talaga siyang matutamba. Masyadong mahina ang lakas ni Terence ngayon, at ang kanyang essence spirit ay isang bagay na kailangang ubusin. Bawat paggamit ay nangangahulugan ng isang pagbawas ng paggamit, ayaw niyang sumugal, at ang pagpatay sa lalaking nakaabong damit dito ay walang gaanong kahulugan. Mas mainam na magmasid ng kaunti pa. Sa katunayan, noong unang makita ni Terence ang lalaking nakaabong damit, medyo natuwa siya dahil wala siyang anumang palatandaan para umalis sa sub-isla. Kahit na matagpuan niya ang lilang ambon na makasalaan ng lotes at matagumpay na maitayo muli ang kanyang katawan, hindi pa rin siya makakaalis sa sub-island. Kaya ang paglitaw ng lalaking nakaabong damit ay nagbigay kay Terence ng kaunting pag-asa na makaalis, ngunit kung ang lalaking nakaabong damit ay hindi man lang makapagdala ng kahit ano, tila imposibleng mailabas niya si Terence. Habang iniisip ito, si Terence ay talagang naguguluhan, kung kaya ba niyang patayin ang lalaking nakaabo ay ibang bagay, at kung dapat ba niya itong patayin ay iba naman. Mas mabuting isantabi na lang muna niya ito sa ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.